So papasok kami ngayon dito sa ano, mga kabundok, Calao Cave. Ang maganda dito ah. Ano? Jacket? Ayun oh. Oo, picture na lang tayo. Sayang lang yung ano, Shout out mga kabundok. Dito tayo sa province of Cagayan. So yun mga kabundok, dito tayo sa ano, sa Cagayan. Cagayan ba to, sir? Yan, province of Cagayan, mga kabundok. Peña Blanca. Peña Blanca. Dito sa kabila mga kabundok, may malapad na ilog dito. Ayan, oh. Marami rin naliligo doon sa kabila. So, first time natin dito mga kabundok. Ayun. Ayun. Shout out mga kabundok. Calao. So yun mga kabundok, papasok tayo ng ano, Calao Cave. Meron lamang babayaran dito. Ayan. So first time natin dito sa lugar mga kabundok. Ayan, oh. Meron daw mahaba-habang ano dito, aakyatin, kaya nakakondisyon naman si Kuya Godi, Speedan, tsaka si ano, si Ems. Yun. Registration nila mga bundok dito lang. Ayan, papasok tayo. Bundok. May 45 na barya. Ilang steps sir? Yung ano? 184 steps. Kasi yung bago po yung next po natin yung loob niya. That's why tinawag siyang Calao Cave kasi na-direct sa yung mga shallow bird. Ayan, nagpapaliwanag yung ating ano, pinaka-guide. So after natin natin sir, kung gusto nyo rin po namin mag-bangka going to river siyang pinakalaman, sa dadali din po natin yung gusto din so So dito sa side na to mga bundok, may mga naliligo dyan. Sir, picturean ko po kayo dyan, sir. Yun, shout out. Dito tayo nasa ano, nakababa na tayo. Yun, picture lang kami mga kabundok ah. Pagpasok mo sa entrance mga kabundok, merong hagdanan pababa sa ilog. Yan. Yan oh. Pababa sa ilog. Ang lapad ng ilog dito mga kabundok. Marami po dyan, sir, kaso lang bawal na pong magpulag ng ganung uri ng bird nest. Hmm. Kasi ganung uri ng mga ibon, sir, mga endangered species na rin sila dito. Oo. Kuweba talaga ito, sir? Yes, sir. Yung exit niya, sir, going to river po. Ah, Tapos okay. yung extension niya going to Aklangan. Ang galing eh. So pinagbabawal na pumasok dito, sir? Meron bang mga nagtagong katipunero nung araw dito? Maybe din, sir. Kasi hindi lang sa part po ng top nitong bundok, sir, hindi tayo nakita mga old metal. Wala, si Sir Gary, Gary, ang ating tour guide. Shout out kabundok, sabi nyo nga, sir. shout out mga kabundok. Yun! So meron tayong kabundok dito, mga kabundok. From Sierra Madre From Mountain. Sierra Madre. Wow, salamat po sa pag-shout out sa ating mga kabundok. Ano muna ako? Solo ko.
So ito sir, plain pa yan, wala pang hagdan dyan. Wala pa sir. Wala pa. Mamaya doon pa tayo magsisimula ng 180 po. Ah, sige sir. So yun. Ready lang natin yung mga binti-binti. Pero palagay ko nakakondisyon to mga kasama natin, mga kabundok. Kaya ready sa paghakbang. Shower out. So bago po natin ma-reach kasi yung cave, kailangan po natin munang baybayin itong 184 step kasi ito lang yung kuweba, nasa taas siya ng bundok. So unlike yung ibang lugar sa na nasa ground siya ng lupa. And then dito naman sa Peña Blanca sir, maraming cave po dito. Kaso lang itong Calao Cave yung pinaka-common cave na mostly din pinapasyalan kasi ito rin yung pinakamalapit ng landmark ng Tuguegarao. Okay. Okay, so dito naman po sa Peña Blanca at itong Peña Blanca din sir ma'am, galing din sa Spanish word na ibig sabihin ng Peña Blanca. Peña means rock, Peña Blanca means white. So ito siyang white na po. So yung language din namin dito is Itawid po. So kung nabasa niyo po yung nandun kanina, yung nandun, Casilyat. In Ilocano term or Spanish term is Casillas po sana. So may S. Sa amin naman T. Casilyat. So yung sample na ng Lunes namin dito, nagiging Lunit, Martit, Merkulit. Webit. Pero iba yung bag Friday. Yes, iba yung bagtit. So yung bagtit sa Ilocano naman parang may... Okay sir, we can start na po tayo. Bagtit daw. Shower out. Magaling din mag... Mga kabundok. Anong Okay, mga kabundok, andito tayo ngayon sa Calao Cave. Oo. Yan. Ready ba yung paa mo? Ready ba yung paa mo? Ito yung 180 steps. Kaya palang nag-shorts ka, bundok. Wow! Wow! So ayan mga bundok oh. Maganda naman ng view. Sandaan na lang. May numbering yung ano mga kabundok ayan oh. Oh. Oh, walang hingahan ng ganun ah. Ah, 1, 2. Sir, guide po kayo ako mag-picture. Paul mo sir. Tapo, sir. Thank you. Yan, bundok. Tamba. Okay sir, pa ng ano to? Peña Blanca talaga. Diba sir? Peña Blanca pala. Okay, so grating start na tayo. Ali 92. Ay mga bundok oh, tingnan nyo, may numbering na oh. Ay, yung payong ko pinadala nyo sa mga onak. Opo. Wow, sarap maglakad dito mga bundok. Malamig. Yung white na yan mga kabundok, yan na yun. Oo. Yan. Ang galing oh. Wow. Wow. Very good mga kabundok. God's creation yan mga kabundok. Maalat ka. So ayun mga bundok, mukhang marami na tao sa taas. Dito na kami. Ako din. Wow. Dito tayo sa baba. Dito tayo sa taas. Ayun o. Oh. Ako naman. Wow. Wow.
Ito na mga kabundok. 180. Yan o. Last Sir, step. good picture po sa po. Yan lang, picture na. Wow. Wow mga kabundok. Very good. Hindi ka lang sa stay in the middle lang sir para mag-up po natin ang Ah. Yes sir. Picture daw muna kami mga kabundok. And then, Kailan sir? Kailan na discover? 1932 po. 1932. So that's why kung mapapansin mga ting cave, kumbaga declared na dead cave na po siya. Opo. O patay na kuweba na po sir. Kasi before din, pumapasok po sila noon na walang kasamang guide. Tapos ginagawa po nila, nagbabandal po sila. Or sinusulat yung mga pangalan po nila. Yan ang disadvantage ng walang nagtuturo sa kanila. So itong mga limestone sir, itong mga tinatag naming limestone deposit sir. So hindi na po kailangan gumamit pa ng rope for climbing or tali pangakit kasi very rough po siya. O madali lang kakapit yung mga kamay at saka paa po nila. That's why nagagawa po nila magsulat hanggang doon sa pinakadulo ng cave sir. And that itong kalaki din sir, meron din siyang 7 chamber at saka 5 skylight. Pero mamaya sir hanggang 5 chamber lang po tayo kasi yung pang-anim pang ito is going down din rest area na po siya o medyo madulas na po siya. So papasok po tayo sa first chamber. So i-sluta po tayo dito and then dito makikita mamaya yung discover o kung ito po na-discover yung pinakamatandang buto po ng tao na tinatawag din siyang Homo nesinensis. Bago lang yun eh. 2017 po ito. Kasi lang yung butong nahukay doon sir, hindi natin siya matatanaw kasi naka-display na po ngayon sa National Museum. Okay. Pero yung kung saan siya nahukay ng dito. Dito po sir. Yun, mga kabundok. Hindi pintura yan, talagang natural yan, mga kabundok. Yun, so may nauna sa atin, mga kabundok. Kasi lang, meron din sila nakuha ng mga buto kasi lang binigay sa amin kung anong uring mga butong nahukay nila o na-discover dun sa kapila sir. So, doon yung entrance mga kabundok. Mula doon matatanaw mo ang ilan sa mga nakakamangha dito. Then yung maaaring cause of death nila, maaaring nadapunan sila dito. Kasi kung mamagin natin itong mabunganan po ng cave, parang opening skylight lang po siya noon siya. Tapos siya. So, may openings doon mga kabundok. Ayun na talaga. Oo. Ibig sabihin, hindi lang pala siya ng marami pa. Miss. Then yung stairs din na inakit natin kanina, even yung benches po na papasokin natin sa may second chamber, ginawa din ito August 19, 1972 by lately Teresa Dupaya Javier, yung nag-isang governor na babae sa Cagayan. And then going to the second chamber po natin sir, konting ingat lang po kasi Madulas. may part po ng way natin na over slippery po siya or madulas kasi meron pang mga tumutulong tubig, mga stock na tubig yan sir galing sa taas na dito po din nag-trap sa baba po. Wow! So madulas yung dadaanan natin ngayon mga kabundok. Yan, kung makapansin nyo mga kabundok, medyo mabagal na yung lakad kasi madulas dito ngayon. Yan. Wow! Yun, may opening siya dito. Okay sir, before tayo makakabot sa second chamber, pipicturean ko yung 5 dito. Sa gitna, tapos yung magbimbag natin dyan yung chapel. So, pahinga ng isang second sir. Wow.
Ito yung chapel dito mga kabundok. Tingnan nyo sa taas. Wow. Wow. Nakaka-amaze mga kabundok. Napakabuti ng Panginoon mga kabundok. Shower out. Sino magbe-base? Magbe-base ako. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Salamat po. Napakabuti ng Panginoon mga kabundok. Shower out. Shower out, shower out. Shower out mga kabundok. Okay sir, ito yung second chamber na tinatawag po namin detention. For pandemic, may nagmimisa po dito. Or sa isang buhay, may nagpapakasalan dito. So, katulad din ang sinabi ko kanina, dito rin nag-shooting sila, Bea at Channel. So, madami stress po. So, maraming din mga some 1970s na nag-shooting dito. Like in 1992 or 1991, by Aguinaldo movie. Yung Aguinaldo Cagayan. Kaya palagay ko actually isa ito sa mga tinaguan nila eh. Yes sir. So, Bago yung- naging news din ito ng Parang Isabela. Yan pa rin yung second chamber sir. So, pag nag-look up tayo, ito yung first skylight ng plane. Nag-focus po ng plane. Na meron din siyang lalim na 162 feet. Mula sa taas hanggang dito sa baba. So, pag nandito tayo sa loob ng cave, ang tawag sa kanya skylight. Pero pag nandun tayo sa top ng bundok, tapos dumungo sa baba, sinkhole na. Okay. Pwede mag-picture dito? Dito Pwede tayo? po sir. Okay lang. So, dito tayo sa harap. Kasi ang sir, continue po kasi medyo madulas po. So, pangatlong chamber na tayo mga kabundok. Yung daanan medyo madulas. Yan o, tignan nyo. Yan o, putik yan mga kabundok. Kasi lang ito yung kulay black. Yan o. Tapos pinakumbay din sa red na yung papanang sa Yan o. So, stop muna tayo dito sir. So, for now, nandito tayo sa pangatlong chamber na tinatawag din namin Twilight's area. Twilight area. Pag nag-look up tayo, parang dome lang po yung dati. Wow. Kasi before, or dati po dyan po, dati nakatira yung mga millions of bats or mga paniki. Kaso lang, before din, naglagay sila ng mga ilaw-ilaw dito. So, kung mapapansin po natin mga host po ng mga ilaw noon. Kaso lang yung dahilan po kung bakit namamatay din yung kuweba, dahil din sa mga ilaw. So, kung mapapansin natin sa part nito, mas mga black na po siya. Apo. Kasi dito po dati nakalagay yung mga ilaw. Okay. So, yung mga nilagay nilang ilaw kasi yung mga iba't ibang kulay. So yun din ang ayaw ng mga hayop po na nakatira dito. So, Para nadi-distract sila, no? Mga kwago, mga paniki, tapos meron din mga musang dito. Kaso lang, nandiyan lang sila sa mga part po na magdidilim. Kaso lang pag tayong maingay, quiet lang sila. Oo. Parang pinaparinggan lang tayo. Parang itong kumpulan to, parang paniki din. Yes, sir. So yung second chamber naman po, so nagagaling na natin, itong chapel po. Yan din yung pinaka-famous view dito sa loob ng Caloocan. So mula dito sir, pipicturean ko kayo. Yan po yung background. Sige po. Sige. Ayan, ito na na. Yung cellphone ko, Ems. Patay namin sa Mga kabundok, medyo madilim na dito. Kaya ginagamitan na ng mga ilaw, flashlight. Yan, nagpapaliwanag yung ating tour guide. And then that we call stalactites from ceiling and then stalagmite from ground. So pag nag-meet po ito, ang tawag naman doon column or pillar. So example po ng column or pillar, katulad po ng malaking bato sa likuran po natin. So kung mapapansin niyo po parang may guhit sa gitna o parang may nag-crack sa gitna,
dyan po sila nag-mate or dyan po sila nag-animate. So yung batas din ng mga nakaraan sir na ginagawa nila sa loob ng cave na yan, maraming banda po. Ibang sulat or kung pinagagawa nila sa loob ng kuweba. So itong Canal Cave din sir, kumbaga dati po nilang dating site. So pwede po sila magdala ng mga inumin, mga pagkain. Yung pinaka-worst pa doon, yung mga rapper po nila hindi na binababa. Ilalagay na lang sa mga butas-butas ng cave na. That's why very dirty yung cave na. Sir, pwede magtanong. Anong ginagawa ng locals para ma-preserve yung kalinisan dito ngayon? Noon kasi sir, hindi pa nagmamanis yung mga local noon. Okay. Tapos, nung na-discover nila na pwede itong gawing tourist spot, so kami din nagtulong-tulong para remisin tong mga kids sir. Okay. So kami mga guide din sa team din kami ng Department of Tourism, kaso lang wala kami sahod dito. Okay. Sweldo. Volunteer. Yes sir, that's why tinawag po kami voluntary guide, and then yung bayad din namin, yung manggagaling din lang po sa inyo sir. Okay. At na-appreciate po namin yung yung inyong pagpapaliwanag. Magaling. So this way po tayo sir. Natututo din ako eh. So yun mga kabundok. Okay, yan po yung mga exit po natin. Even kung mag-hiking kayo sa bundok, kailangan mo kahit anong bakas. That you will leave no trace. Leave no trace. Okay. So for now sir, fourth chamber, dito yung skylight or pangalawang bukas po ng kuweba. Pangapat. So kung imagine po natin din sir, yung tatlong rock formation dito, parang katamis ko po ng ice cream o tatlong mulo po ng Buddha. Okay. Depende lang sa imagination. Pagkakaunawa Yes sir. So dito po kayo sir, pipicturean ko po kayo. Tapos yung blending ng picture natin yung mga... Ayun, sige sir. Pwede mo po dito sir. Yes sir. So yun mga kabundok. Galing tayo sa baba kanina. Sa may chapel. Punta naman tayo dito ngayon mga kabundok. Sus. Talagang napakabuti ng Diyos mga kabundok. Napa-experience sa atin yung ganito. Pero sana lang sa mga turista na pumupunta, ingatan po natin kasi ilan na lang yung talagang may tuturing nating tourist spot. Ingatan po natin para hindi tayo babalikan ng kalikasan, di ba? Kaya shout out mga kabundok. Ibang way yan sir. Dulo na po ng Pilipinas. Good morning po. Mga po, salamat. Magandang umaga. Salamat po. Kayo din po. Ingat pa baba. Ito na yung last chamber. Kapeng, dito ka ba Kapeng? Hawakan or sinusulatan. Namamatay siya kasi pag ginawa. Yan yung mga kabundok. Ayan o. May makintab-kintab mga kabundok. Yan yung buhay sir. Yes, kumbaga yan na lang po yung sample na pinapakita ko rin sir para yung ibang ganyan ma-preserve pa dito sa loob. Maliban dito Hindi sa meron kaya pa. dahil wala nang pumapasok na tubig kaya Yun na sir, yun ang dahilan. Yun na po. Wala na siyang masyadong... Kabundok. Napakabuti talaga Pag ng Diyos namatay siya, mga ganyan. So kabundok. ganito din siya nangyayari. So first na mangyayari sa kanya, ganito muna. May kumikintab-kintab. Light muna siyang mamamatay. So unti-unti na siyang mamamatay. kasi wala nang dumaagos na tubig. Sa kanya. Hanggang taas yan mga kabundok. Ayan o. Dumating yung mga indigenous people dito. Nagko-collect sila ng mga honeybee. Nagpo-produce muna sila ng apoy. Ito yung buhay. Ito yung Tapos hinayaan na lang po yung apoy. yan yung kaibahan mga kabundok. So kaya daw nangyayari yan dahil yung tubig, no? Pag ganito, ibig sabihin kahit paano may tubig pang dumadaloy. Pag ganito na, ibig sabihin wala nang dumadaloy na tubig dyan. Wow! Mula naman dito sa Panglimang Timber, dito tayo mga puta ng mga iba't ibang tipo ng mga bato, iba't ibang rock formation. Yan o. Katulad ng po ng mga pangarap para sa human skeletal po ng tao. So mapapansin nyo mula dyan sir yung ridge niya.
bunganga, ilong, mata, yung iskal niya. So like a human skeleton po siya ng tao. Tapos sa gitna naman parang Merlion Singapore. Oo nga. Kasi lang wala po siyang tubig. Low budget daw siya. Low budget, okay. Very good ka dun, sir. Sir, pwede pa kami kumanta ng isa dito. Yes sir. Doon naman kami. Saan ba maganda? Dito mo kami kukuha. Kinukuhanan mo kami. Ang okay lang dito. Kami kukuha. Dito ka sa baba, siya po kami sa taas. Sir, picture muna kayo sana dito. Sige. Before tayo Opo. Napakabuti talaga. Actually sir, yung background nyo kasi dito, maganda siya.